So mayroong NMAX 155 dito mga katropa na nirekomenda sa atin galing sa ibang shop. Ginagawa na nila pero hindi nila makita yung problema at hindi nila masolve yung pinapagawa ng customer, kaya nag-decide sila na dalhin sa atin yung kanyang motor. Ngayon nung tinanong ko yung customer kung ano ba yung problema ng motor niya, bakit hindi nila masolve, napapailing na lang ako dahil hindi naman pala malala yung problema ng customer. Ang problema ng motor niya mga katropa, wala lang busina. Hindi nila mahanap yung connection ng busina, hindi nila mapalabas yung busina ng customer, at ang hindi pa rito mga katropa, yung busina ng customer ay stock lang. Yung ordinaryong busina lang ng NMAX. Hindi nila mapalabas yung connection at hindi nila mapagana yung busina. Pero bago natin i-troubleshoot yung mga katropa, dapat alamin muna natin sa customer kung ano ba talaga yung history ng kanyang motor. Boss, anong yung nangyari dito sa motor mo? Wala pong busina sir eh. Walang... Naglulos, tapos biglang sir. Wala na po nung pinakita ko sa mekaniko, sa Yamaha po. Yamaha? Opo. Ay dun sa kasa? Kasa po, opo. O, anong sabi ng kasa eh? I-ano mo na lang kay Sir Allen, baka may naputol na wire kasi hindi ka namin mahanap. Tester pa sir eh. Tinister nila pero hindi nila mahanap yung problema. Problema po. Oo. So ang problema nito, busina lang ano? Busina lang po. Yung stock mo na busina? Opo, yung stock pa rin mo yan sir. Ay, sige. So, yun mga katropa, basic lang yung problema ng motor ni boss. Walang busina, pero napaka-importante na alam natin yung ganitong klaseng problema. Basic lang siyang tignan, pero napakalaking bagay o napakahalagang bagay na dapat nating matutunan dahil napakalaking epekto nito sa ating trabaho. So, step by step mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano i-solve yung ganitong klaseng problema at bibigyan ko rin kayo ng idea kung ano ba yung konsepto ng wiring ng Yamaha tungkol sa busina. Dahil kung alam mo yung konsepto ng kanyang wiring o kung paano siya gumagana, mas madali nating matutroubleshoot yung problema. Pero kung hindi mo alam yung konsepto o kung paano gumagana yung kanyang wiring, kahit abutin ka ng ilang araw o ng ilang linggo, hindi mo talaga siya magagawa. Ayaw mandar. Ayaw mag-push, ayaw manin susi. O sige, i-check natin mamaya Hindi kung may pupuntahan kayo, si boss na lang kasama nyo palagi. Iba yung gamit yung motor ngayon, boss? Nakadya. Wala. Ano to, na-stock or ano? Hindi, dati kasi pag nag-indicate yung Yung susi niya na biglang nag-i-indicate. parang gumagano. Pag pinatay ko, parang gumagano. Pati yung remote mo, boss? Hindi, dyan lang. Bago yung battery niya. Oo, okay pa naman eh. O sige, check na lang natin, boss Dito na lang, boss, So para ma-troubleshoot natin mga katropa yung busina ng motor ni boss, ang dapat natin gawin dito, alisin muna natin yung stock na busina para makita natin yung kanyang wiring. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami.
At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto yung wire ng ating busina mga katropa, pero bago natin i-troubleshoot, dapat alamin muna natin yung function ng bawat wire, kung ano ba yung kanyang mga supply, para nang sa ganon, mabilis nating masolve yung problema. So yung light brown wire ng ating busina, ito yung pinaka-positive ng ating busina o yung tinatawag nating accessory wire. Kapag sinusi natin yung susian natin, inun natin yung susi, tsaka lang masusuplayan ng positive itong light brown wire. Pero pag pinatay natin yung susi natin, mamamatay din or madi-disconnect yung positive dito sa light brown wire. So yan yung trabaho ng light brown wire. Siya yung accessory wire o positive supply ng ating busina. So dito naman tayo sa kabilang wire mga katropa, yung kulay pink na wire. Yung pink wire natin mga katropa, ito naman yung negative supply ng ating busina. Pero magkakaroon lang siya ng negative supply kapag pinindot natin yung switch ng busina. Pero kapag hindi natin pinipindot yung switch ng busina, wala rin siyang negative supply. Ngayon, kung kumpleto yung negative at positive supply ng ating busina, gagana yung busina. Pero pag may nawawalang isa dyan, hindi gagana yung busina. Yun yung aalamin natin mga katropa, kung ano ba yung supply na nawawala dito sa wire ng ating busina. Kung nawawala ba ang accessory wire, yung positive, o kung nawawala ba yung negative supply. So para malaman natin mga katropa kung ano yung wire na nawawala, gagamit tayo dito ng test light. So tulad ng sinasabi ko mga katropa, napaka-importante ng test light kapag tayo nagwa-wiring, kapag tayo nag-troubleshoot sa motor. Dahil kung wala kayong test light, hindi nyo makasosolve yung problema ng motor at hindi nyo matutroubleshoot ng maayos kung ano ba yung problema ng motor. Kaya napaka-importante ng test light kapag tayo'y nagwa-wiring. So ang uunahin natin ditong i-check mga katropa, yung light brown wire o yung positive supply at accessory wire ng ating busina. Aalamin natin dito kung mayroong bang positive supply na pumapasok sa light brown wire kapag sinususi natin yung motor. So gamit yung test light mga katropa, since na positive supply yung hinahanap natin, yung test light clip natin ilalagay natin sa negative supply ng ating motor. Pwede kayong kumuha ng negative ng supply doon sa body ground ng motor, or pwede rin natin ilagay dito sa body ground or ground mismo ng ating battery. So yung test light clip natin ilalagay natin sa ground ng ating battery kung positive supply yung hinahanap natin. So nailagay na natin yung test light clip natin sa ground ng battery. Subukan natin i-test light yung positive, dapat umilaw. Okay, so umilaw yung ating test light. Ngayon, subukan natin isusi yung motor. Dapat magkaroon ng supply yung light brown wire ng ating busina kapag sinusi natin yung motor. So, isusi natin yung motor. Dapat naka-on yung susi natin kapag nagte-test light tayo ng light brown wire o ng accessory wire ng NMAX. Okay, so nakasusi na. Ngayon, ite-test light natin yung light brown wire ng ating busina kung mayroong supply. Dapat umilaw yung ating test light. So, heto na yung light brown wire ng ating busina mga katropa. At yung test light natin, kung mapapansin nyo, hindi umilaw yung test light kahit na nakasusi yung susian natin. Nangangahulugan lamang yan na walang positive supply na pumapasok sa ating busina kaya hindi gumagana. Hindi umiilaw yung test light natin kahit na naka-on yung ating susi. Friends, i-signalite mo nga. Signalite mo kahit saan. Kabila. So gumagana yung signal light mga katropa, nangangahulugan na nakasusi talaga yung susian natin. Pero yung light brown wire ng ating busina, wala man lang siyang positive na pumapasok o hindi man lang umiilaw yung ating test light. So isa rin yun sa problema ng busina ni boss, walang positive supply na pumapasok. So ituloy natin mga katropa yung pag-troubleshoot. Dito naman tayo sa pink wire ng ating busina. Yung pink wire ng busina ay negative supply o ground supply. Kaya yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive ng ating battery. So bakit natin ilalagay sa positive supply yung ating test light clip? Kasi ground yung hinahanap natin. Kung kanina positive yung hinahanap natin, nilagay natin sa ground yung ating test light. Ngayon naman ay ground naman yung hinahanap natin, kaya nakalagay sa positive supply yung ating test light clip. Ngayon kapag test light natin yung ating ground ng battery, iilaw yung ating test light. Okay? So, i-test light natin yung pink wire ng ating busina kung iilaw ba siya kapag pinipindot natin yung switch ng ating busina. So, nakalagay sa positive supply yung ating test light clip mga katropa, at ito naman yung pink wire natin, i-test light natin. Pero hindi siya muna iilaw mga katropa hanggat hindi mo pinipindot doon sa switch ng busina. So, titignan natin mga katropa kung iilaw yung test light natin o hindi kapag pinindot yung ating switch. Friends,
Pindutin mo nga yung busina. Sige lang, pindutin mo lang ha. Sige lang. Sige. So yun mga katropa, habang pinipindot ni Renz yung button ng busina, kung mapapansin nyo yung pink wire natin, napapasukan ng ground supply kaya umiilaw yung test light natin. So nangangahulugan lang yan mga katropa na good yung supply ng ating pink wire at walang problema. So dito tayo nagka-problema mga katropa, sa light brown wire ng ating busina, walang pumapasok na positive supply. Ngayon dahil walang positive supply na pumapasok doon sa light brown ng ating busina, malamang may putol dito sa bandang harness niya. Ang problema, kapag hinanap natin yung putol sa loob ng harness na yan, dudumi lang at lalong magkakaroon ng problema sa wiring dahil mababasa na yung loob ng harness. So pinakamainam dito mga katropa, ang gagawin natin dito ay i-shortcut na natin kaysa walawalin o buksan natin yung harness. Ang gagawin natin dito, puputulin na natin yung light brown dito sa mismong busina. Mas maganda pang magpagapang na lang ng bagong wiring kaysa galawin natin yung harness. Kadalasan sa mga bagong motor mga katropa, nagkakaroon talaga ng problema yung wiring niya, nabubulok kasi parang hindi na pure copper yung gamit nila ngayon na wire. So pagkatapos nating maputol yung light brown wire ng ating busina, dito sa bandang harapan maghahanap tayo ng accessory wire dito. Or dito sa puting socket sa harapan, meron kayong makikita dyang light brown wire din at same coding lang din ng busina, accessory wire din yan. So gamit yung ating test light mga katropa, i-on natin yung susi para mapasukan ng positive yung mga accessory wire ng motor. Tapos pagka-on natin ng susi, yung ating test light clip ilalagay natin sa body ground dahil nga positive yung hinahanap natin, at i-test light natin dito yung light brown wire sa socket na puti. Dapat umilaw yung light brown wire dito kapag tinest light natin. So okay, umilaw siya, ibig sabihin napapasukan siya ng positive supply. Hindi lang sa puting socket kayo pwedeng kumuha ng accessory wire o ng positive wire. Kahit sa ang light brown wire dito sa harapan, pwede nyong kunan ng supply, basta gamitan nyo ng test light para makasigurado kayo na yun talaga yung accessory wire. Kahit alam naman natin na yung accessory wire ng NMAX ay light brown wire, iba pa rin yung sinisigurado natin, kaya kailangan gamitan nyo ng test light. So dito tayo kukuha ng positive ng ating busina mga katropa, kaya yung pinutol nating socket ng busina o yung terminal ng busina, dudugtungan natin ng wire to at ipapagapang natin hanggang dito. Diyan natin siya papatagusin at itatap natin dito sa tineslate natin kanina na light brown wire dito sa puting socket. So yun yung pinakamaganda at pinakamadaling gawin natin para magkaroon ng positive supply yung ating busina. So heto na mga katropa yung wire na tinap natin dito sa light brown wire ng ating motor. Papunta yan sa busina, sa terminal ng busina natin. Pinagapang natin dyan sa baba hanggang doon. Mamaya i-organize natin yan, i-strap natin. At heto na yung light brown wire ng ating busina. Ngayon susubukan natin mga katropa kung may positive supply na siya. Isusi natin. Nakauna yung ating susian. Tapos syempre naka body ground pa rin tayo dahil positive supply yung hinahanap natin. At subukan natin i-test light yung ating light brown wire kung may supply nang lumalabas. Dapat umilaw yung ating test light. So good mga katropa, umiilaw na yung test light natin. Nangangahulugan yan na mayroong positive supply na yung ating busina. So dito sa ating wire ng busina, yung light brown wire meron ng positive supply. Good na yung supply na ng positive niya. At yung ating pink wire naman na test light natin yan, good naman yung ground niya at meron na siyang supply na ground. So ang gagawin natin dyan, ilalagay na natin yung busina ng motor ni boss at susubukan na natin kung tutunog yung kanyang busina. Boss, busina mo nga boss. Try mo nga. Yun o, sige. Sige, dire-diretso. Okay. Sige ba, isa pa. Okay. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video. Magamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.